Monkey. Bricks Parunga nga pala ng Cavite Obre at yun, nabigyan tuloy tayo ng pagkakataon para interviewin itong ating bossing! Kumusta ang buhay-buhay? Buhay! So dito nga pala si Boogie May aka Keith Chavez. Keith Chavez is my real name. Sa Instagram, sa IG, Vintage Heist 415. yun. Oh my God! Tatanong, siya lang naman yung kauna na nakabuo ng splash. Kung hindi nyo napapansin, siyempre naka-splash tayo ngayon. Dala niya pa to, siyempre. Tsaka to, dala niya rin. Para ternohan kami. Ternohan kami, di ba? Kupol ba? Kupol. 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 So, yun nga. May tatanong siya yung unang nakabuo ng NBA splashes na may patunay. May patunay. May patunay na yun nga. Katakot-takot na nangyari sa missing piece na yun. Siyempre, hindi natin naiwasan yun siyempre. Kung magagawa parte ng laro. Parte ng laro yun. Parte ng laro. Emotional Pero damage! move on lang Move tayo. on na tayo. Talaga yung buhay, di ba? Yeah, move on na lang. Pero ngayon nga, kaya tayo nandito kasi may panibago ko na namang nabuo. At ikaw nang bahala kung paano introduce mo sa mga to. Alright, so, nakabuo ulit tayo, awa ng Diyos, nakabuo tayo ng NFL 1995 draft hat, which is yung side wave collection. So, kung di nyo alam mga tol, itong design na to that's the 1995 draft hat. Nung nilabas, nung na-draft sila, Nung na-drop sila. nung na-draft sila, yun yung suot nila. So yung paano ba sila ma-drop nung time na yun? Yung bang papasok sila ng arena, suot nila yung mga yan? Hindi. So, pag tinawag ka ng team, so let's say ikaw, okay, the 49ers select Bricks Parunga. Yun yung iaabot nila sa'yo to represent. Okay. Yeah. Parang sa yung sa basketball. Yeah, ganun din. Ganun din. Actually, mga tol, hindi ko sure kung yung sa 1995 draft class ng NBA is side wave din. Pero, ang 1996, I think, parehas ng shadow is yung NFL at NBA. If I'm not mistaken, I mean, I could be wrong. Kumbaga sana magkasabay. Magkasabay, yeah. Wow, grabe yun. Kung hindi nyo may tatanong kasi nga, parehas no? Shadow. Yeah. Kumbaga sana nung time na yun yung parang isa lang nilalabas ng draft. Yeah, Ng kumbaga, mga- I mean, ang realization ko is, I think, yung mga major sports league, kinontrata yung sports specialty. Okay. You know what I'm saying? Gets ko na. Kasi 'di ba nowadays yung mga suot like Nike or New Era or whatever. So kumbaga ba yung mga sports league, yung mga pro league, kinokontrata yung New Era to make the draft hat. Parang ganoon yung nangyayari. Yeah, so kaya pala merong shadow din yung NFL, may Yes. shadow din yung Yes, NBA. exactly. Wow. Yes, Exactly. galing. Yes. Tama, nagkatugma nga yung mga ganun bagay. Pero yun nga, sobrang salamat ulit sa pagkakataon. Tutukan nga pala natin at titingnan natin pala yung mga sideway nga pala ni Keith Chavez, yung mga na-collecta niya. So ano ba yung parang gustong-gusto mo sa mga sideway? Aba, syempre, puta, Niner gang. Naigang ba? Diba? Niners tayo, pare. All day yan. Pero grabe yung condition yan, ha? Saan na niyan? Siyempre, hindi na tayo nagtatapon ng mga gantong mga... Koleksyon, ano? Oo. Sa dami ng dumaan sa na sideway, pero ito yung kinip Yan yung mo, kinip no? ko talaga. Kasi parang iskwala yung ano eh. Iba Talagang yung tindigan, no? pantay-pantay eh. Oo, pantay na pantay eh. No? Oo. Grabe, no? Pero matanong ko lang, ano ba yung parang nagpahirap dito? Ang nagpahirap sa akin, actually sa amin, is yung Detroit Lions. Yung Lions. Ito. Detroit Lions. Detroit Lions, ano? Ito talaga ang nagpahirap.
Kasi tinrabaho sa akin to ni Elite Vintage. Shoutout sa'yo, KM Vintage. Hinitap niya yung tao, hindi niya alam kung mag-reply o hindi. Oh. Bakit? Wala ba kayong nakitang may ibang... Wala, I mean, sobrang dalang pare. Dalang. Sobrang dalang ng Detroit. I would say, dahil kasi the team wasn't really, wasn't really successful. That's why, Medyo hindi madalang. nila, so madalang, kaya medyo lang yung produce ng items nila is less. Not like the 49ers, di ba? Okay. Grabe, no? Yung pala yung nagpahirap sa'yo. Yeah. Pero yung last piece mo Ang is last yung... piece ko is yung Giants. Giants, ito ba yun? Ito ang last piece ko to complete the 1995 NFL Draft, which is the side wave. Wow. Yeah. Pero ang ganda nila, no? Ang ganda nila Yeah. kapag sa iba yung napahype mo. Isa ka bang influencer? Kung TV? So grabe nga pala yung mga side, sobrang ganda nila. Kung makikita niyo sa picture ko mamaya talagang binidyo ko yung iba talaga yung yung tinignan mo kaya talagang side wave no? Yeah. Kung sa andito yung script nila. Yeah. Pero grabe tong to LA parehas to, di ba? Hindi, St. Louis, Oh, St. Louis. tapos Los Angeles. Pero anong parehas ba sila nakabase sa LA or No. Itong yung Rams before, they were based in St. Louis. Okay. Kumbaga sana kinuha ng Nag-transfer. Nag-transfer sila na LA. Kumbaga sana parang Oakland Raiders tapos napunta na Las Vegas. Okay, Yeah. yung ganun pala. Yeah. So, two different variants, helmet, tsaka Rams na, LA Rams na spell out. So, spell out, no? Yeah. Spell out. So- Tapos parang script style na rin, no? Grabe. Yeah. Pero ano ba yung mga kumbaga sana sumunod na paborito mo bukod sa Ang 49ers? paborito ko pare, Raiders? yung Jeep. Hindi pwede maging paborito yun pare. Itong G-Pack tol, ewan ko for some reason, gustong gusto ko to. Actually, may dalawa akong G-Pack collectors na kakilala, wala silang sideway. Wow. Yan pa yung wala nila. Yeah, ito yung wala nila. Which is crazy. Kasi di ba, like you said before, $50, $60 sa market. But then, wala naman sa market. Bakit kaya? Hindi ko na rin alam eh. Pero ang ganda ng colorway niya. Ang ganda ng colorway na ito. Wala tayo ditong Código. Código. Yung mga tanong natin, hindi pang pang Miss Universe na. Oo, ano yan? Pero Kumaga pa may dating yung mga tanong. Ito naman to. Pang question ng Mr. Miss tuloy na sabi ko. Ito yung Mr. World. Yun! Mr. Ba, mga kailangan, mga tindigan natin yan, pare. Mga bodybuilder. Mga bodybuilder natin yan. So, yun. Unang tanong. Oh, sige. Kamusta yung buhay mo? So, bakit NFL sideway? Bakit NFL sideway? I would say, in my opinion, since nakapag-collect na ako ng NBA splashes, which is madugo. Meaning, hindi mura. Yeah. Hindi madaling hanapin. Hindi nalabas sa market. Diba? Madugo siya in a way. Whatever translation you wanna... Hindi ganun kadali. Yeah, Parang ganun. hindi ganun kadali. So, I decided na since maganda yung fitting ng NFL, maganda yung fitting ng sidewave, pasok sa ulo ko, I can actually wear them. You know, kung anong pormahan ko, or pag pupunta ako sa store, or pick up the kids, or whatever. Actually, like, kumbaga ba, pili na lang ako, tapos suot ko na lang, di ba? Matik na. Matik Katulad na. nung sinusot mo ngayon, dahil kasi punta ka dito. Yeah. So, Giants. Yeah, so yung mga madalian na lang. So, like I said, since finish na ako ng NBA splashes, so might as well na bumuo ulit ako na first of all, budget friendly. Second of all, good fitting hat. And then third of all, I love the sports of football. Yeah. So kumbaga ba like, nagko-collect ako at the same time, masaya ako sa ginagawa ko. You know, masaya ako na nakakahanap ako. Yung mga sa Lakot Lifestyle, actually, yung mga hat ko, it came all over the world. Yung sidewave collection ko. Hindi basta sa US lang. Hindi lang sa US, Pinas, Canada,
Indonesia. Indonesia. Tsaka ito, lahat ng source, like through Instagram, eBay, Facebook, Mercari, di Hindi ba? lahat sa isang ano Hindi lang, lahat sa isa. So, kumbaga ba, shout out to the people that helped me, you know, sa Laco family, you know, my boy Elite, you know, to the people, everybody, to be honest. Yeah, You know, kasi, sa mga sumusuporta. yeah, Yung sumusuport kasi, sumusubaybay. yeah, kasi ito naging spread yung word eh. Tol, collect ni Boogie to. You know, okay na baka kailangan niya or may mga kilala din ako na nagko-collect din ng NFL Sidewave. You know, pero hindi dahil na kompleto ko na ititigil na kayo. Yeah. And that's not how it's supposed to be done. You started something, might as well finish it. You know, hindi dahil na kompleto ko, gawin niyo ako inspirasyon. Oh, si Kuya Boogie, na kompleto yung NFL Sidewave, kaya ko din yan. Yeah. Di ba, pare? Parang kumbaga sa ganun yung tamang mindset. Yeah. Yeah. Hindi yung parang, oh, may nakabuo na yan, ayoko na. Yeah. Diba, Yeah. may mga ganun tao Yeah. eh. Diba? Pero yun nga, tulad ng nabanggit ko kanina, uy, collect ni Boogie yan, or yung Kuya Boogie yan. Siyempre nga pala, kung hindi nyo na itatanong, eh, isa siyang kagalang-galang sa pahina ng Instagram nga pala. So, yun nga pala, kung hindi nyo na itatanong, once na sinabi ng Boogie, Kate Chavez, Vintage Heist, talagang automatic kilala siya sa ano, kumbaga sa ano, sila yung kilala ngayon sa Instagram. Yeah, so, sabi nga ni Briggs, kilala ako sa Instagram. I mean, I would say, ibahin ko yung term. Okay. I would say, I earned that, kumbaga pa parang, ginapang ko siya para makarating ako sa Kumbaga sa ano, hindi rin naging madali. Hindi naging madali pa. Para makapunta ka dun sa kinatatayuan mo. Yeah, yeah. So, I would say, yeah, I appreciate it, you know, sa term na kilala. But then, I use that. Ginagamit ko yun para maging gasolina ko sa araw-araw. Yeah. Kung di nyo may itatanong, tol, I just reached 5,000 followers. Wow. Sa Instagram. Kahapon na for something lang, no? 5 na lang kulang. No? Yeah. Hanggang ngayon, Yeah. September. So, Ngayon, I ito think- yung celebration natin. Yeah. Kaya kita ng interview, grabe naman talaga. Let's go. Yeah, I think, if I'm not mistaken, it's 5,027 followers. Wow, Ngayon. dagdag. Yeah, so, you know, malaking tulong, like I said, you know, sa Laco Lifestyle family. Iba na yung nabuo natin. Yeah. So, it's just one step that I use as a fuel para maging, to be better pa. You know, so, Kasi unang-una hindi ganun kadali magkaroon ng market. Sa IG. Especially sa Instagram, Sa Instagram. or whatever, sa Facebook din. Pero sa Instagram, medyo marami tayong kalaban yan eh, di ba? Yeah. Nandiyan si Castro, kung hindi nyo nakitatanong yung kalbong seller na palagi nagpapakatawan at napakabuting tao nun. Kung hindi nyo nakikita yung sa Lacot Lifestyle family, lagi siyang nandun, sumusuporta palagi sa amin. So, supportahan din natin yung si Castro Vintage nga pala. Siyempre, may mga malalaking platform din dyan. May Wednesday, OJ. si OJ, si Texas, si Pablo. si Pablo. So marami talagang kilala na sa na parang platform. Yeah. So maraming kilala, pero alam nyo na walang iba. Monday, Brim Heist. So sila yung parang talagang, syempre Monday, syempre yun yung pinakauna. No? Pero hindi naman paano mo, syempre maraming magsasabi, di ba? Parang OJ or Monday, you know, Brim Heist. Paano? Siyempre maraming tao eh. Yeah. Siyempre magkukumpara yan. Yeah, I would say, in my opinion, ayoko maging biased, but then OJ is well respected. Nauna siya, Nauna. respeto sa mga nauna. Hanggang ngayon, tol, respeto ako sa mga nauna. You know, hanggang ngayon, nagte-take pa din ako ng mga knowledge sa inyo, sa mga nauna, sa mga tao sa Pilipinas. Nag-take ako ng knowledge and then I use it para maturuan din yung ibang baguhan para pumasok ako sa vintage game na at least gagayad ko sila ng tama. Diba? Kasi alam mo naman, lahat naman tayo nang galing sa bago eh. Yeah. There's a good and bad experience. Diba? So at least, you know, respeto sa mga nauna. But, mabalik tayo dun sa topic na kung OJ or Brim Heist Siyempre kasi yung mga tao, sila yung
parang nagdidesisyon, kumbaga na hindi nyo alam na parang mas okay to si, mas okay din si OJ, okay to si OJ, ano mo yun? Ganito na si OJ, tapos tong, sino ba? Si Abe. Si Abe, tsaka si Kit Chavez nga pala, so parang ganito na sila. Parang yung mga tao yung nagpapadumi ng isip ng mga tao. Yeah. So, paano mo maiyahandle yung just in case na... I would say, it really depends on, it really depends on sino yung kausap mo. Kasi kami naman ni Abe, hindi namin ginawa yung platform namin to step on anyone's toes. Or anybody. You know, hindi namin ginawa yung platform namin para tapakan si OJ, para tapakan si Pablo. Diba? That's not the point. Ang point namin is, may mga vendor na nahihiya na magbenta sa live. It's either that or mga baguhan. Especially yung mga kapwa natin Pilipino. Yeah. Especially sa mga kapwa natin Pilipino. Pero mamaya tatakal natin kung anong purpose ko, bakit ako nakipag-collab kay Abe about sa platform na to. But then, babalik tayo. I would say, like, si OJ, he's an OG. Kung matagal na siya sa game, I would say, I don't know, 8-10 years. You know? Parang ganda na, sobrang tagal na niya. So, we still give him the respect that he deserves. So, kami naman, we don't look at anybody as competition. Yeah. Kumbaga ba, okay, may platform kami, may platform sila, dapat ba natin kalabanin to? No. That's not the point. Ang mentality namin ni Abe is, okay, may live si OJ, may live kami, may live si Pablo. Okay, it's good for the community. Kasi, as a vendor, hindi ka naman palaging pwede ng Mondays. Yeah. Hindi ka palaging pwede ng Tuesdays or Wednesdays. Totoo yun. So use us, use our platform, use Pablo's platform, use OJ's platform para makabenta ng sale, para makamit niyo yung sale niyo, para makakuha kayo ng, I would say, ng pera para sa inyo. So that's how I look at it. You know, not parang wala akong kompetensya, wala kaming kompetensya. Yeah, kumbaga sa yung mga tao lang talaga yung isip. And then paparting sa inyo, uy, sabi ni ganito na mas sikat na daw itong mga tao. Parang yung mga ganun talaga. Pero kumbaga sa mas mabuti pa rin talaga na isang tabi natin yung competition. Pero mag-enjoy na lang tayo kung anong meron tayo. Yeah, I mean, kung tutuusin talaga, I mean, since na-brought up mo na yung mga tao na nagsasabi na, kayo na kasi yung bagong sikat ngayon na platform, lahat tinatangkilik kayo. So we use that positive feedback para ganahan pa kami mag-live, pero we don't use that to sama-samang bagay or gawan pa ng issue or palakihin pa. Kumbaga ba, para gatungan. Yeah, para gatungan. Kasi, that's their opinion. You know, lahat naman tayo may opinion sa lahat ng bagay. Good or bad. Diba? So para sa akin, hindi na namin ine-entertain na parang tayo tinatangkilik, ganyan. Diba? Parang papasok mo po diba? Parang talaga. Siyempre, salamat tol, ganyan. Pero may mga vendors pa din kay OJ, so tangkiligin niyo pa rin. Diba? Kumbaga sa parang lang yun kami lang yung mga parang may bagong open na store. Ganun lang yun. Parang kailangan nating supportahan syempre. At syempre, hindi lang naman dahil yung natitigil pa rin yung pagkakataon. Syempre, available lang sila Monday. Syempre, yung iba naman na Tuesday, Wednesday, Thursday, and syempre, huwag yung kakalimutan pag meron sa Lakot Fridays. Di ba? Pag meron. Pag meron sa Lakot Fridays. Syempre, hindi mawawala yun at nakalinya rin talaga yung sa Lakot Fridays talaga. Kung undangan lang talaga ng mga busy yung mga kagrupo natin at may mga trabaho din talaga na nasapulan. But yun nga, maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa Salakot Friday, sa mga naghahanap dyan. Grabe. So, yun, mabalik tayo sa ating mga question. Seryosong tanong to. Ito, baka malalim to Malalim to. Baka mamaya, maprotesta ka nito. Patay tayo dyan! Kasi,
balita ko kasi sa Pilipinas, pare, yung mga side wave, 835 to 25 lang. Ganun ba? Oo, pero nung nakumpleto mo or nakita nila nagko-kompleto ka, pare, biglang tumaas yata tumaas na siguro $250 yata pinatong. Aba! Influencer! Naman yung baka dinay ko kasi kung TV yan. Hindi. Yeah, I mean hindi naman mali yung sinabi mo about sa side waves. Siguro nung nalaman ng market na nagko-collect ako, siguro nataon lang na spotlight ang side wave. Sa bagay. Hindi ko kiniklaim na ako dahil Hindi na, Diba? i-play mo na talaga, pare. Hindi pwedeng ganun eh, pare. I-play mo yan. Pare, iba yung sa likod ng camera, pare. Pare, i-play mo na. yeah. Pero, I mean, nakatulong yun na nalaman nila na nagko-collect ako ng side wave. Siguro nakatulong yun sa market. I mean, hindi siguro eh. Nakatulong talaga sa market na spotlight yung ganda ng side wave. Exactly. Napakaganda Diba? yung pagkakasabi mo kasi nagbigyan halaga yung magandang piece. Especially kung nakikita nyo naman doon sa harapan natin. Ito yung mga dating tag $50. Yeah, $60. $60. Pero nung nalaman ng sambayan ng IG Boys na nagko-collect si Boogie ng ganito, parang nabigyan ng tama ka nabigyan ng halaga. Yeah. Na which is wala naman talagang halaga nung araw. Kasi mga tol, this is based on my own opinion and my own opinion only. Ang laro ng vintage is bawat design may wave yan eh. May tamang oras namang spotlight eh. Kung di nyo na itatanong pare, yung mga T-Volts. So before ko na-hype yung side wave, ang T-Volts pare. T-Volts talaga. Diba? Ang T-Volts grabe. Sino ba nagpa-umpisa nun? Sino yung parang nakitaan ng potential yung Actually, T-Volts? madami talaga eh. Madami sila nag-collect ng sabay-sabay eh. Madami eh. Pero parang pag ikaw ang naglalabas, parang tumataas na yung value, pare. Parang hindi na pansin ko, pare. Hindi naman. Na ano lang, tol, na... Depende ba sa naglalabas o depende sa may suot? Ano ba? Actually, parang parehas siya. Pare, grabe kasi talaga kung di nyo na itatanong talaga. Walang tapon sa mga nilalabas ni Boogie talaga. Kaya nga sabi nga nila, ni Boogie, na only mids. Pero pagka nilalabas niya na, talaga naglalabas talaga ng sorpresa. Talagang nagugulantang yung mga IG boys at palaging sumasabog yung inbox niya kung di nyo na itatanong. Yeah. Totoo yun. So, bakit nga pala? Bakit ganun? Parang bakit? Hindi ko talaga mawari. Hindi Hindi ko mawari kasi I came from humble beginnings talaga pare. Kumbaga ba when I started vintage, I never knew na ayokong sabihin na puputok ako ng ganito or I would reach this achievement na na naabot ko ngayon. I mean, hindi naman siya ganun Hindi, tsaka nasubaybayan ko rin naman yung konti mo talagang which is talagang die hard. Fan ka talaga ng 49ers. Yeah. Doon kita nakakita eh. Yeah. Na talagang kahit ano yan, basta 49ers binabaril mo. Yeah. Pero after nun, nung collection mo lang yun, parang biglang boom. Yeah. Dito na. I would say nung nag-out ako ng mga 49ers ko na collection, in-out ko siya dahil sa two reasons. One is I want to bless the community kasi may madaming 49er collectors, especially taga Bay Area tayo eh. Yeah. So madaming 49er collectors na hindi kayang gantong budget or hindi gusto yung gantong design. Yeah. Gusto nila yung mga pang everyday use na like $50, $100 or whatever. Eh nasa yung lahat yun, syempre. Yeah, I mean, when I had my 49ers collector, it was like 350, 360 pieces. Wow. Yeah, so in-note ko siya lahat. Ang natira na lang sa akin ngayon is like 20 or 15. Wow. So in-note ko siya lahat. Bless the community, yung mga collectors left and right.
So ang kinip ko na lang is yung mga rare pieces talaga. You know, Nahihirapan ka. nahirapan ako. So I would say, yeah, that's one of the reason na nakilala ako. Tas nag-boom yung market ko as a seller. Right. But then, hindi ko kinakalimutan kung saan ako nagsimula, which is, naging collector muna ako bago ako naging seller. Yun ang maganda. I'm always a collector before a seller. Kaya kasi naririnig ko nga kung paano ka bumaril nung araw. Siguro hindi pa tayo masyadong nagkakaroon ng mga gatherings sa Salakot. Pero magkasama tayo sa Salakot nung tayo ngayon. Yeah, I mean, yun yung mga time na hindi pa tayo masyadong ka-close at nag-uusap. Yung mga time na pag nakakita ko ng 49ers na gusto ko, wala talagang makakatalo sa akin, kahit sino. Yeah. Talaga, kahit magkano yung Kahit offer niya, magkano. yung offer mo, Yeah. no? Talagang madami mo ng pera talaga. Wala. Hindi nyo na itaas na pare. Dami meron. Wala na talagang, pag nag-offer ka nito, pare yung offer niya, ganun kataas agad. Hindi. Para makuha niya yung mga missing piece Yung mga niya. missing pieces, yeah. Yeah, missing pieces na yan. So, parang nangyari dun sa isang sombrero mo. Yeah. Papangalanan nating, sino yun? Sino yun? Tutubitan niya. Bubuyog. Yung bubuyog na sombrero na yun. So, narinig ko yung kwento doon. Pero at least, ang nangibabaw pa rin talaga ay mabuti. Mabuti pa rin. Ang mahalaga doon is, nakuha natin yung peace. Nang walang tinatapakang tao. Exactly. Walang inaarkabyado. Awa ng Diyos, buo tayo ng splash collection na may pruweba. Na may pruweba talaga. Hindi yung puro, salamat. Meron ako, pre. Salamat nga pala sa sponsor. Elite Vintage. Sa dinner, tapos may painom pa. KM Vintage. Diba? KM Vintage nga pala. So, yun, grabe yung nangyari niyan. Kumbaga sa alam ko yung kwento nun. At the same time, yung mga nagsasabing may mga nauna pa sa'yo. Pero anong masasabi mo doon na? I mean, kung may nauna naman sa akin, it's good. You know, kung may nauna naman, I never got the chance to say congratulations. You know, kasi nagtanong ako sa mga ibang tao kung meron talaga. But then, unfortunately, may missing piece talaga. But it was never posted. Wala akong nakitang mga posts before. Wala din naman. Pero kung meron naman kasi talagang kakala talaga. Yeah. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, kumbaga kapag may nakita silang picture na gano'n, sinesave talaga nila as talagang inspirasyon. Reference. Yeah, reference. Inspiration, reference. Yeah. So talagang parang walang makapaglabas since nung naglabas ka. Nung nalabas ko yung NBA White Dome Splash Collection ko, I never seen na meron pang kompleto. Hindi kasi madali. Hindi ko naman sa pinagmamayabang na dahil na kompleto or whatever. Yeah. Talagang nahirapan din talaga ako. Kumbaga masasabi mo na kahit marami kang pera, hindi ganun kadali kunin. Hindi naman. Ito naman nasabi ko Okay, sa larong vintage store, kahit naman madami kang pera, kung hindi mo naman makita yung hat, nasan yung pera? Kung hindi ka naman magaling makisama, nasan yung pera? Yeah. You know what I'm saying? So, tingin ko sa larong vintage na tinatahak natin ngayon, pakikisama talaga ang puhunan. Yeah. Pakikisama talaga. Kahit kumbaga bili mo ng napakamahal yan, pero kung hindi ka nakitaan ng mabuti yung tao to, potential na parang kahit hindi ko sa kanya, hindi naman magiging ganda. Diba? May mga ganun talaga. May mga ganun. I mean, hindi naman nila lahat. May mga tao talaga na, I would say, majority ng time na is tutulungan ka kasi mabait kang tao. Diba? So, yun. Yun na, pero nag-lock ng ating libro. Cut mo na doon. Cut mo yan. So, nagalagay ng may tiki-tiki. Cut mo daw pare. Cut mo. Oh my God! Ito. Ready ka na ba sa pangilang katanungan na ba to? Pero game pa man, ito na yung tanong. Sige. Bilang isang seller ba at collector, paano mo siya na-balance?
Okay, so, Parang anong stage ka na sa dalawa? shit. Lagi kong sinasabi, mas lamang ang pagiging collector ko sa pagiging seller. So ngayon, naisip ko na bakit hindi ko pagsabayin? Pwede naman. Yeah. 'Di ba? Ngayon, gumawa ako ng diskarte na isa nga yun, nakipag-collab ako kay Abe. Doon nag-boom yung network ko. Tapos, sumabay ako sa alon ng vintage. Sumabay ako sa alon ng panahon ngayon. Tsaka, pinagbutihan ko lang talaga, tol. Kumbaga ba ako nag-out ako ng hat, gumawa ako ng strategy, gumawa ako ng mga bagay-bagay, gumawa ako ng mga references sa mga ibang lumang sa mga ibang selo. Tapos pinag-combine ko lang, tapos pakikisama talaga. Pakikisama talaga. No? Kasi Pakikisama. syempre nga napapanood na din kita kung paano ko magbenta. Even though yung mga ibang lahi, pare, nakikita ko iba yung saludo sa iyo. Eh. Yeah. Paano hindi ko alam kung syempre may tamang salita doon or yun nga, ibig sabihin like bakit agad-agad nilang sila naging naging panig sa'yo. Naging kampante. Naging kampante sa'yo. Parang anong sikreto mo, kung ano man sikreto man yan, kung ano. Alam mo, ito yung mga tips lang naman natin. Yeah. I would say, ang sa akin kasi personally, totoo ako sa tao. Kumbaga ba, kung pangit yung pakikitungo mo sa akin, tatanungin pa din kita ng tama, pero ipapakita ko sa'yo or ipaparamdam ko sa'yo na mali yung ginagawa. Okay. Kumbaga ba, sa mga ibang lahi, hindi naman nila alam yung kulturang Pilipino. Yeah. Hindi nila alam yung values natin as a Pilipino, 'di ba? So kumbaga ba, pag may ibang lahi na nagtatanong sa akin or kung may nakita na ba ako ng gantong hat, all you gotta do is just respond. Respond back with respect, obviously. Yung number one. Yeah, number one talaga ang respeto, pare. Yung nakita ko sa'yo talaga eh. Kaya kung baga sa gusto ko nang i-share sa mga makakapanood dito kasi yung iba kasi na hindi naman sa naririnig ko na nagtatanong kay Boogie, paano mo agad na-reach yan? Bakit ka agad ganyan magbenta? So nagpapaturo sila. Especially kung kilala niyo si Reality Cups nga pala, narinig ko talaga na humingi siya ng payo dito kay Boogie talaga na Boogie, gusto ko rin magkaroon ng market dito sa IG. Parang tulungan mo ako, parang gano'n. Yeah. ang sinabi ko kay Reality Cups, kay Basti, all you gotta do is be consistent. Consistency is the key. Pakikisama talaga sa ibang tao, lalo na sa ibang lahi. Kasi word travels fast. Kumbaga ba, pag nakilala kang seller na hindi maganda yung ginagawa mo, dito sa labas napakabilis niyan. Yeah. Parang sa Pilipinas din. Para ito ang sinasabi ko. Charles Payawal, shoutout sa'yo kasi ito yung conversation na brought up namin eh. Dito sa labas, pag nasira yung pangalan mo, sira ka na talaga. As in, like kumbaga ba, down talaga yung network mo or wala ka talagang sales or kung makakabenta ka man, kumbaga ba parang papichi-pichi na lang. Yeah, or parang pinagtsatsaga na lang kasi missing piece. Wala Yeah. nang Sa Pilipinas naman, no shade mga tol. Sa Pilipinas, pag nasira yung pangalan mo, pahinga ka lang saglit, maglabas ka ng mga gem pieces, babalik at babalik ang market sa'yo. Tatangkilikin ka ulit. Yun yung, like I said, that's based on my own opinion and my opinion only. Yeah. Diba? So, Pero yung experience, hindi pa naman. Hindi pa naman. Pero marami tayong nakikita na ilan na. Which is yung sa unang podcast ng Salakot Lifestyle. Yun yung parang nagbigay tayo ng sample doon na yun nga yung pangalan yung binabayaran natin. Yeah. I would say sa stage ko where I'm at now, my reputation speaks for itself. Kumbaga ba, I'm well respected. And then that respect, binabalik ko kung sinong nagtatrato sa akin ng respeto. Yeah. So kumbaga ba, hindi ko narating tong stage ko
ng binigay lang sa akin eh. Oo. So para sa akin, I've worked hard for it. You know, sa mga nakasubaybay sa akin before I even get here, hindi madali. Hindi talaga madali. Hindi yeah, it's really earned. It's not given to me, you know. Like lahat tayo nagsimula. Saksing boy din naman kami dito, Diba? especially yung mga member sa Lukot Lifestyle. Pero ibang grabe din kasi yung level agad ng pag-jump mo eh. Which is ilang years ka na ba dito sa British? 2 years? 2. Diba? Ganong kabata pero nag-jump ka agad. Parang alam mo yun, parang alam mo na lahat. Yeah. Na tapos alam mo na yung parang ikaw pa yung pinagtatanungan ngayon. Especially sa mga parang yung mga taong nakapaligid sa'yo na nagtatrato ng negative side, di ba? Sa'yo pa yung humingi ng advices, yung mga ganong bagay. May iba tayo, since na-brought up mo yung sa negative side, this is how I see things. Kung negative ka, you're just a human being, I understand that. Tao ka, nagkakamali o whatever. Pero kung yung pagkakamali mo, it's keep on repeating and repeating and repeating, hindi na yun parang dapat pang patawarin kasi parang naging hobby mo na yung pagiging negative mo eh. Parang naging hobby mo na mangtrato ng masama towards sa kapwa mong tao eh. So dun pa lang, kumbaga ba, dahil kung sinasabi, kahit malayo ka pa lang, amoy na kita kung totoo ka o hindi. Diba? Alam ko. Which is yung parang una mong sinabi mo sa grupo natin na parang unang kita pa lang parang siyempre basta mo lang. Mga ganun. May mga ganung oras. Pero may mga oras din na mali ako. May mga oras na mali ako. Totoo yun. Ito pala isang bagay. I didn't reach the stage that I'm in right now kung hindi ko kayang tumanggap ng pagkakamali ko. Meaning, pag mali ako, I own it. You know, kung mali ako, kung merong nagsabi sa akin na parang, oh, Boogie, parang mas mali yung ginawa mo sa akin. Hindi ako nahihiyang mag-sorry, hindi ako marunong akong tumanggap ng pagkakamali. So kumbaga ba, it's just a matter of who you are. Kumbaga ba kung sino ka eh. That's I'm just being me. Doon pa lang mababase talaga na kung totoo kang tao. At the same time, kung talagang yung paa mo lang talaga is palaging nasa lupa kasi marunong kang tumanggap ng pagkakamali, pagkatalo, whatever, syempre, lagi namang may masapin. Pero ang isang tao palagi may opinion, good or bad. Kahit sino sa atin lahat, kahit sino nakapalibot sa'yo, kahit sinong taong nakakasalumuha mo, Pinas, dito, all over the world. Sa akin personally, may mga narinig na akong opinion, good and bad, but then I don't affect that opinion to define me as a person. Kumbaga ba, hindi ako magre-rely doon sa opinion ng ibang tao para maging ako. Kasi kahit may magsabi ng masama sa akin, hindi yun makaka-apekto kasi alam ko kung sino ako. Alam ko kung sino yung mga natulungan ko. Alam ko kung paano ko mantrato ng tao na may respeto sa akin. Respeto pabalik. Alam ko kung paano ilugar yung sarili ko sa isang bagay. So, galing. So parang sa pananalita mo pare, masyado ka ng maraming napagdaanan. Aba, teka. Masyado na napagdaanan. Madami. Hindi ka na ba sa, ito parang mga crucial na tanong na to pare. Medyo mahihirapan na ako sa mga tanong mo to. Hindi naman. Siyempre, ito naman yung based lang din sa experience since nakakasama din naman kita. Siyempre, ito yung mga gusto ko na rin itanong sa'yo eh. Yeah. Di ba kung baga sa kahit siyempre may mga time na nahihiya akong itanong sa'yo ito. Di ba? Pero hindi, seryoso to. Sige, wala mo. Seryoso to. Pero wala namang to. Malambot ba ito pare? Pare. Malambot yan Hindi. Walang mali siya pare. Pag ginawa ka mo, titigas siya pare. Titigas mo yan. Hindi makakat. Ano ba yan? Pare, liwan niya pare. Pare, walang mali siya. Pero ito na yung, I think ito na yung parang pinaka-last question ko. Kasi alam ko marami pa tayong pag-uusapan. Pero, yun nga, nakwento mo na yung sa part ng pakikipagkapwa-tao.
Pero yung question ko ngayon is, sino si Bogey sa labas ng Cup Game? Yun, medyo malalim yun, pare ah. Hindi ako handa doon ah. Hindi ka ba na doon? Hindi ako Hindi ko handa. na nabasa kasi pakisulat ko Hindi ko na nga binasa Hindi eh. ko na binasa. Hindi na pang-crucial eh. Sino si Boogie sa labas ng Cup Game? I would say, si Boogie, isang tao na nakikisama sa mga tao na nakapaligid sa akin. Kumbaga ba, I treat you how you treat me. Si Boogie, dakilang ama. Okay. Apat Ang iyong pinapalaki. ang aking pinapalaki. Hindi madali yan, syempre, especially dito sa US. Siyempre naman. Ang buhay sa Amerika is ibang-iba sa Pilipinas. Ibang-iba sa Pilipinas. But, lumalaban tayo siyempre. Malaman tayo. Si Boogie, simpleng mamamayan lang pare. Kumbaga ba, pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Kahit hindi pinansyal, kailangan mo ng kausap. Kumbaga ba, yung experiences ko in life, I use that to motivate somebody. Kumbaga ba, kasi, malay mo, yung pinagdaanan mo na before, pinagdaanan niya ngayon. Mm-hmm. So, bakit ko ipagdadamot kung paano ko nalagpasan yun kung makakatulong sa isang tao? Diba? Si Boogie, ang bagong mukha ng Salakot Lifestyle. Bagong mukha ng Salakot Lifestyle. Si Boogie ang bagong mukha ng Salakot Lifestyle. I said that because kung bakit ganito ang Salakot Lifestyle ngayon, I own it. It's because of me. But I can't do that without my brothers. Tama yun. Ayos ba naman, Napakalalim na salita na pero yun nga, syempre, kung nabanggit mo na nga na ikaw yung salamin, parang ano, di ba? Salamin ng Salakot Lifestyle. Bini Boogie. Bini Boogie. Parang salamin naman yun. Hindi naman. Pero syempre dahil hindi rin naman magiging ganito, yun nga, kung hindi mo rin talaga sinimulan. Yeah. Disclaimer, hindi po ako ang founder ng Salakot Lifestyle. Disclaimer, hindi po ako ang nagtayo ng Salakot Lifestyle. Ako lang po ang kumilos, ako lang po ang gumalaw, ako lang po ang nagbigay ng oras para marating ang kung meron ngayon. Pero like I said, I can't do that without my brothers. You know? Nakikita na, kumbaga sana syempre, mga magpapatunay naman yung mga naka-experience. Yeah. Dito sa mga, especially dito sa Bay Area lang talaga. Yung Yeah. mga nagkakaintindihan daw. Pero, pero mabalik nga tayo. Pero grabe yung Salakot Lifestyle nga. Yeah. Siyempre, miyembro ko doon na-experience ko nga kung paano yung magtrato yung mga nasa loob ng Salakot Lifestyle. Hindi ko naman din sinasabi to dahil pinapalamig, pinapalamig yung pangalan ng Salakot Lifestyle, but hindi na kami para doon pa. Yeah. I would say, yung grupo namin ngayon, yung family namin ngayon, wala kaming kailangan maging kakompetensya. Mm-hmm. Wala kaming kailangan patunayan sa ibang tao. Wala kaming kailangan tapakan. Wala kaming kailangan wala kaming pagalingan. Di ba? Kasi kung kami, as brothers, hindi na kami nagpapalakasan ng connection. Hindi na kami nagpapayamanan. Hindi na kami kumbaga ba, I see you as my brother. I don't see you as a threat. I don't see you as nothing else but my brother. That's it. So ganun yung sana Yeah. yung bawat isa na nakikita yung kung paano mo talaga pinapahalagan tong grupo na Yeah. samahan natin. Yeah. Kaya nga yun nga yung gusto kong i-point out, which is hindi namin kailangan ng kakompetensya. Hindi namin kailangan ng hindi na namin kailangan patunayan sa inyo na mas malakas kami sa inyo.
Kasi kung mas malakas kayo sa amin, it's all good. Wala na kaming, doon, wala na kaming, hindi na tayo dapat pumunta doon. Yeah. Diba? We're not gonna take that route. Wala namang may gusto rin. Wala, yeah. Maraming may gusto. na So, pumunta doon. sa mga nanonood, alam nyo, sa mga gatherings namin, kung gaano kami kasaya, which is, natural yun. Natural yun sa amin, na pag nagsasama-sama kami, is masaya talaga. Yeah. Diba? Walang mga... Wala. Ito ang napansin ko tala, every gathering natin, we talk about hats. Nag-usap tayo sa mga hats, pero napaka-minimal lang. Yeah. Pag magkakasama tayo, wala tayong ginawa kundi mag-bond, magpakasaya, i-enjoy yung moment kung nasan tayo. Yun ang isa sa kaya kong sabihin na proud ako sa nabuo ko, sa nabuo natin. Kaya masaya. As one of the isa sa mga, I would say, na kolektor sa vintage, isa sa mga tao sa laro. Napakasarap na feeling na, yung mga nakamit natin, yung mga ibang lahi, na di ba? gustong makijoin sa pag-lifestyle. It's just because of you kung bakit. I don't know why. Pero nung na-experience nila yung ganong saya, gusto nila bumalik. Yeah. Di ba? Yun yung example, di ba? Tested and proven, pare. Tested and proven na kahit mga ibang lahi gustong makisama sa amin. Sa atin. Yeah. Di ba? So, hindi na kami para para patunayan sa buong mundo kung ano meron Pero kami. syempre, matanong ko lang din tayo dahil since napagkwentuhan na natin itong sa lifestyle na to, bakit nasasaktan si Boogie? Nasasaktan si Boogie kasi meron tayong mga taong nakakasalimuha na naging parte ng Salakot Lifestyle. Kahit affiliated lang sa Salakot Lifestyle, hindi mo kailangan maging member, pero naging affiliated ka sa amin. Pero, unfortunately, hindi mo naiintindihan or hindi nyo naiintindihan kung ano talagang meaning ng samahan natin. Nangyari. Which is very unfortunate kasi may mga tao na, I want them to experience kung ano na-experience natin eh. I want them na ma-realize nila kung ano talaga to. I want them to be happy sa kung anong meron tayo. Kasi, di ba pare, lagi natin sinasabi na lagpas na tayo is not just hats anymore. Lagpas na to sa vintage game eh. This is about a family na ano ba to? To be strong, hindi ko alam yung term ng Tagalog eh, pero Patigising! Hindi. So, panatiliin. What the fuck? So yung sa family natin, panatiliin natin na intact tayo, na masaya tayo, peace. May lokohan here and there, it's given. It's a family. Pero ngayon pa lang na nakikita ko na mas magiging solid pa tayo. So, kaya ako nasasaktan kasi nasasayangan ako sa mga taong may potential na dapat sana kasama natin sila sa saya. Yeah. So may narinig ako dati sa mga syempre, nandun tayo sa mga group chat na yan. Yung binitawa mong salita, medyo tumatak sa akin yun na meron kang isang miyembro ng Salakot Lifestyle pero alam mo yung pagkakasabi mo sa kanya pero nasayangan din ako dahil hindi niya pinahalagan na gusto kita na nandito ka. Yeah, like I said, it's very unfortunate na, na nakasama natin sa saya. Nakasama natin sa saya, but then hindi niya ma-realize na, so kumbaga ba, he took my words wrong. So he took kung binasama niya yung mga gusto kong sabihin sa kanya. But then, palagi pa rin natin pinag-uusapan na, nasasayangan talaga tayo sa... Marami nasaktan. Marami nasaktan. Yeah, it's given. But then, yung pagsabi ko sa kanya na, kaya ako ganito sa'yo, kasi gusto ko nandito ka.
but then he took it the wrong way, and you know, unfortunately, it just didn't work out. Yeah. You know, so Kumbaga sana. I don't know. I'm just Yeah. nandun na ako sa level na parang gusto kong ma-experience talaga ng mga tao Yeah. how we are. Kumbaga sana, parang alam mo yun. Yeah, I mean, hindi ko ginagawa tong ginagawa ko ngayon dahil lang sa fame, dahil lang ganito na yung narating ko, dahil lang parang nagagamit ako ng ano. Yeah, parang may kailangan ka rin sa kanila. May kailangan rin ako. Hindi, kasi hindi pa naman 5,000 followers, hindi pa naman ganito yung market ko, hindi pa naman ganito akong kaputok or kakilala or whatever. Ganun na ako eh. Yeah. Kahit 800 followers pa lang ako, 1,000, 2,000, 3,000, ganun na ako eh. So you can't say, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na dahil ganito ka na, Oo. Kaya ka ganyan. Oo. di ba? Yeah, exactly. I mean, may mga para lang ma-source kita or makuha ko yung hat na gusto mo. It's not even about like that, man. Kasi may mga living proof na kahit hindi sa lakot, may mga tao na natulungan ako ng 800 followers ako, 2,000 followers, 3,000 followers. Di ba? So, hindi nila kaya sabihin, hindi nila maibabalik sa akin yun na parang, dahil ganyan ka na lang, sige lang, di ba? So, kaya ka ganun magsalita sa maliliit na katulad namin, yung mga ganun yeah. na palagi natin naririnig. Yeah. Pero yun nga, dahil nga, nabanggit ko lang yung kasi, para din malaman ng iba or ng kung sino makakapanood nito na yung level ng Salakot Lifestyle, kung sino man syempre napapansin nila may nawawala, may mga hindi na natatag. Pero yun nga, syempre gusto ko na lang malaman nila na mahalaga pa rin sila at pinahalagaan natin sila. Yeah. I mean, like I said before, I have nothing against them. Wala akong hinanakit or wala akong lihim na sama ng loob. I mean, I wish you guys all the best, you know, in life. You know, like I said, it's very unfortunate that we had to split ways, but yan ang buhay-buhay, that's how life is. You know, it just didn't work out. You know, like I said, I wish you guys all the best, and hopefully one day, we see each other and you know, we can just talk things out. You know? Yun ang pinaka magandang narinig. Siyempre dahil tao lang naman tayo. Yeah. Dahil alam naman natin lahat na tayo lilipas din sa mundong ibabaw. True. Di ba? So kaya laging panatilihin natin yung pagiging mapagkumbaba. I think that's the key for everything at the same time na lagi lang nasa tama siguro. Yeah. I mean, disclaimer naman pare, hindi naman tayo perfecto. Yeah. Ako may pagkakamali din ako before. You know, but it doesn't stop me. You know, hindi ako Para mag-improve. Yeah. So, okay, nagkamali ako, tinanggap ko yung pagkakamali ko, but I'm not gonna stay there. You know, I'll use that. Katulad nga sinabi mo nga Diba? Parang kanina. Yeah. Diba? I'll use that as a fuel, my motivation. Wake up every day, you know, talk to my kids, to the people that I love, kayo. I mean, obviously, mahal ko kayo, kasi nagbibigay ako ng oras sa inyo. So, you know, we're just blessed every day. Salamat. You know, so... Mahal din naman ito. Matik yan, kaya nga kita pinagbigyan ng interview. Diba? Wala bang wala bang kapalito? Ha? Wala kang kapalito? Oo, Baka wala. may kukunin ka sa akin. Wala, pare. So, prito. Pero, ngayon nga, dahil dyan, dito na nagtatapos nga pala yung ating at maraming salamat ulit sa bigyan mong oras. Thank you, pare. Salamat. Especially sa mga grupo ko sa All Time Style, maraming salamat sa mga oras nyo talaga na binibigay. At hindi pa ito nagtatapos. Siyempre, ewan ko, masyado akong maraming kulik eh. Yan ang abangan natin dyan. Abangan nyo sa susunod na interview sa akin ni Bricks Parungaw, Cavite Hombre. Abangan nyo ang NBA naman. Pero narinig ko parang isa na lang no? Isa na lang. Nasa inyo kung ipitin nyo ako. Diba? Pero makukuha kayo. Pero parang ano tawag doon? Confident ka na ako. Makukuha kayo. Parang hindi nangyari din sa isa, no? Yeah. Yung sa isa, no? Pero ganun pa man, awa ng Diyos, like I said, nabuo natin at maraming salamat sa mga sumusuporta sa inyo sa Lakot Lifestyle, sumusuporta sa akin sa Instagram, Vintage Heist 415, sa Facebook, Keith Chavez,
And, this is a great opportunity. I would say, Thank you. thank you, Bricks 99, Thank you. Gabiti Hombre. Isang karangalan, pare. Isang karangalan din Salamat. na ma-interview ka ng hindi tumatanggi. Yun? Kasi pala ko may talent ka daw eh. Pero, Ha? Wala, pare. Wala. Dahil dyan, yun. Hanggang dito na lang pala. Bricks ko na ako ng Cavite Hombre at Keith Chavez nga pala ng Facebook, Vintage Heist 415 sa Instagram. I love you all, man. Mahal ko kayong lahat. maraming salamat. Let's go. Boom! Boom! Kaya lang.